Sa videong ito ay makikitang may kinakamay si kuya na parang mga bulak na kulay dilaw. At dito ay parang niluluto niya ang mga ito. Meron ding kulay puti nito. Gabundok pa nga ito dito. Dito naman ay may binubuhat sila na parang malaking bilao ng pizza na puno ng uod. Pinapakain pa nga nila ng dahon at dito ay ikinalat nila sa lalagyanang ito. Ganito din ang ginagawa ng farm na ito sa China. Bilyon-bilyong uod raw ang inaalagaan at pinapakain ng farm na ito. Grabe, sobrang dami, 'di ba? Ang mga uod na ito ay tinatawag na silkworm. At ang nakita natin na parang mga bulak kanina ay ang mga kukon nila. Ang proseso na ito ay tinatawag na sericulture o silk farming. Ang mga uod na ito ang nagpuproduce ng silk na siyang ginagawang tela. Ang kulay puti at dilaw na cocoon silk ay mula sa natural na pigment na nahihigop ng silkworm sa pagkain ng mga dahon ng mulberry. Paano nga ba ang proseso sa paggawa ng silk? China ang nangunguna sa pinakamalaking producer ng silk sa mundo at dito din ito nagsimula noong kalagitnaan pa ng 3rd millennium BC ayon sa National Geographic. Ang silk ay isang luxurious na uri ng tela na may pinong texture at makintab. Isa ito sa pinakamalambot na fabric sa mundo. Ginagamit ito sa paggawa ng iba't ibang kasuotan at iba pang mga bagay. Ito ay isang protein fiber na gawa ng silkworm at ito lamang ang natural na fiber na may tuloy-tuloy na hibla. Maraming uri ng silk pero ang pinaka-common sa lahat ay itong mulberry silk. Ito ay nagmula sa silkworm na tanging kinakain lang ay dahon ng mulberry tree. Ang silkworm ay larval form ng silk moth o Bombyx mori. Ganito ang proseso ng paggawa ng silk. Pinapaitlog muna ang mga silk moth. Pagkatapos ay kukolektahin ang mga itlog at ilalagay sa incubator hanggang sa mapisa ito. At dito lalabas ang silkworm. Pinapakain nila ito ng fresh na dahon ng mulberry na siyang pangunahing pagkain nila. Ang mga silkworm ay kailangang kumain kada 4 na oras upang lumaking masigla ayon sa Business Insider. At pinapakain nila ito manually. Inaalagaan at dinidisinfect nila ito gamit ang lime powder upang mapanatiling malinis at ligtas ang mga uod. Sa ganitong paraan, lalaki silang malusog at makakapag-produce ng high quality na silk. Kapag nasa humigit kumulang 1-month-old na sila, ay handa na silang maging cocoon at titigil na sila sa pagkain. Ililipat sila dito sa frame na may maliliit na butas. Dito ay unti-unti silang gagawa ng mahaba at manipis na mga hibla gamit ang kanilang pinatigas na laway. Ang single strand nito ay may haba na 1 milya. Pagkatapos makumpleto ang proseso, ay tatanggalin ang mga cocoon at isusort ang mga ito. Pipiliin lang ang pinakamagandang quality na cocoon silk. Nakakapag-harvest sila dito ng milyon-milyong cocoon kada season. Pakukuluan ang mga ito upang madaling mahiwalay ang mga hibla at dito ay kinukolekta na sa isang rolling machine ang mga hibla ng silk. At ayun na, ready na itong gawing tela. Marami na rin ang mga nagsisilk farming dito sa Pilipinas. Ito ay kuha sa Misamis Oriental, La Union, Rizal at iba pa. Kung nagustuhan niyo po ang video natin today ay mag-comment ng big yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!